almusal ngayon. Ito yung pagkain nila kahapon, hindi nila naubos. Tapos ito. Tapos nagdadag lang ako kasi meron sa refrigerator na ito. Tinikman ko kung masarap. Masarap naman siyang kombinasyon nito. Tapos, magtutubig lang tayo. Iwas na tayo sa coffee at sa tea kasi nga, ngayon ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Hindi mo na ako pala kain ng mga pots or something spicy. Kaya, iwas-iwas tayo sa mga dangerous food. Kain guys! Magandang araw! Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Ngayong araw to, nasasumpungan ko ang aking kasipagan, kalilinis ko ang mga gulay, char. Sa totoo lang kasi gagawa kami ng salata, kaya niligpit ko ang mga gulay. Kumuha ako ng mga gulay na pwede pang gawing salata at yung mga hindi na ay tatapon na. Kaya inaayos ko yung mga gulay para at least pag binalik ko sa refrigerator ay nakaayos at walang problema. Mahabang oras ang preparasyon ko para sa aking salata dahil ang amo ko ay umalis at nakababad pa ang aming karne sa kanyang pressure cooker at ang bigas namin ay nakababad na rin sa tubig at kasalukuyang lumalangoy. Espesyal ang ulam namin ngayon dahil laham karup ang ulam namin ngayon na ilalagay sa oven. Pinakuluan muna ni amo para lumambot, tapos i-oven niya ng mga 30 seconds. Ayan ang paborito ng amo kong lalaki. Kami ni among babae ay hindi mahilig sa ganyan. Mahilig kami sa gulay. Kaya lang walang choice, request ni among lalaki, kaya pinagbigyan ni among babae. Sa mga kapwa ko kadama dito sa Saudi Arabia, abay alam niyo naman kung anong ginagawa natin sa mga dahon-dahon. Iniisa-isa, diba? Kung meron pwede pang mapakinabangan, abay i-save natin. Pero pag hindi na, itatapon na natin. Karanasan dito ay ganyan. Ang bordones, kasbaram, mint, nena, habak, at lalo-lalo na ang jirjir, kas. Ay mahalaga yan sa kanila kasi kinakain yan ng hindi niluluto. Parang salatay style pero walang lemon, mili, or pilpil asud. Walang kahit anuman, kailangan mo lang siyang huhugasan at kakainin nila kasabay ng kanin. Dito, ganyan ang mga Arabo. Sanay silang kumain ng mga gulay-gulay na hindi na niluluto. Kung sa atin sa Pilipinas ay nilalaga ang talbos at nilalaga natin ang mga saluyot, ay by dito hindi. Dito kinakain ng dahon ng sibuyas, kinakain ng hilaw, kinakain ng jirjir ng hilaw, ang kas, ang bordones, kashbara kasi para sa kanila ayan ay maganda sa katawan. Totoo naman, yan ay healthy food kung tutuusin talaga. Kung kayo ay mahilig sa gulay, ay maganda yung herbal kesa naman sa mga hindi organic na pagkain. Pagtapos ko linisin ang mga gulay, tanggalin ang mga nabubulok, ay nakakuha na rin ako ng aking pangsalata. After nyan ay hinugasan ko ang ating pangsalata, ibinabad ko siya sa suka na may tubig, tapos hinayaan ko siya ng 3 minutes to 2 minutes, then after hinugasan ko siya then pinatulo ko siya, nilagay ko sa refrigerator habang naghihintay kay among babae. Nailigpit ko na ang dapat kong iligpit, hanggang ngayon wala pa rin si among babae, kaya naisip ko hiwain ko na yung salata para pagdating niya ay yung laham na lang at yung rice na lang iintindi namin. Hiniwa ko na ang ating salata at nilagay ko sa refrigerator para hindi siya maanta. Kailangan fresh pa rin siya pagdating ni amo. Tapos gumawa na ako ng ating sauce para sa ating salata. Ang mga ginamit ko ay lemon, 1 buo, tips naman 1 kutsara, olive oil 1 kutsara, mili, samat at honey. Napakasarap ng ating salata ngayon mga guys. Sus ko, grabe, may halong pagmamahal. Pagkatapos maghalo-halo ang ating sauce, syempre ilalagay na natin yan sa ating salata para masarap, o diba? Napakasarap ng salata natin ngayon guys. May halong love and tender care, char. Pagkatapos natin yung haluin ng haluin, ilalagay natin yan sa refrigerator para naman fresh and cold ang ating salata. Para pagdating ni amo ay sabihin niyo, oh wow, ang galing mo naman mag-isip ka dama. Naisip mo yung ginawa mo na yung salata para hindi tayo mahirapan, para rice na lang at laham ang iintindihin natin. O ba, may isip ka pala kadama. Ang bilis sa mga pangyayari kasi pagdating ni amo ay naghain na agad kami ng pagkain at kumain na rin sila at naglipit na rin ako ng kanilang mga pinagkainan. Bago lang talaga yung tapunan ng basura ay malapit na lang sa amin. Karabasan ng pintok namin. Kasi mainit ang panahon ngayon. Diba? Ang lahat yan ang aming basuran. May bata sa labas. Kita ko. Kinawayan ko. Tayo sa bera. Buti na ngayon dito, naglagay na ng basurahan bawat bahay.
Kasi noong nakaraan, di ba nakita yung sa mga video ko, sa mga reels ko, naglalakad kami na alaga ko doon sa napakalayo. Sinasamahan ako ng alaga ko kasi malayo nga siya. Ngayon, yung bakanting lupa na yun, ginagawa na ngayong bahay. Kaya, tinanggal na doon yung basurahan. Inilipat sa mas malayo pa. Ngayon, nagreklamo yata yung mga tao dito tsaka yung amo ko na walang basurahan dito. Syempre nga naman, nilalangaw yung mga basura at saka kinakalkal ng pusa. Ngayon, siguro mga isang linggo rin din ako nagsuffer ng maghintay ng dumaan yung basura tapos o kaya ilabas yung basura sa labas kaso inaano nga ng mga pusa. Yun ang problema. Buti na lang kamo at nilagyan na ng basurahan. Mas mainam yun. 21 PM dito sa Saudi Arabia. Kailangan natin magpaldeho kasi madumi ang ating kapaligiran. Ginaganyan ko talaga yan kasi mainit ng panahon ngayon. Ano yun? Sumisingaw yung init. Kaya kailangan, di ba pag mainit na mainit, nagpapaano sila ng tubig sa mga daan. Dito sa Saudi ganyan. Ngayon, kailangan natin basain ang mga kapaligiran para pumresko at hindi maging umaalinsangan. Diba? Saldeho na naman tayo ng buong bahay. Hanggang dito na lang. Sana nagustuhan yung aking video. Don't forget to follow, like, comment, and share. Thank you for watching.